So, before ta worship or musimba sa itong buhay nga Diyos, thank you Lord for this Sunday. Inay mong tupad, gikalipay na ako nga naa kakaroon. Tumanin na. So, praise the Lord nga next sunod Domingo, pangitaan ha. Karang iwang kan. So, pala kong ablis yung Bible sa John 15:26. Sabot ta, sayod ta nga kaninga chapter is morning upper room discourse nga nag-disciple, nagtudlo si Kristo sa iyang mga katawhan. Kay mao niya ang last days or last night na niya paradakpo na siya o ilangsang nasa cross. But before siya mubiya dinis kalibutan o mabalik sa langit, actually nihatag siya saad sa iyang mga apostles nga mo'y makapa tudlo nila o magpabayin diha sa ilang pagtuo. In verse 26, akong basahon, apan inigabot unya sa manlalaban nga akong ipadala kaninyo gikan sa amahan, ang espiritu sa kamatuoran nga moanhi gikan sa amahan, kini siya magpamatuod may tungod ka nako. So tanahan tani ha, apan inigabot unya sa manlalaban or helper sa English, manlalaban is advocate sa English, counselor, so which is nag-refer ni sa Holy Spirit. Nga iya kuno nga inigabot niya sa manlaban nga akong ipadala kanyo gikan sa amahan. So it is the Father who give this Holy Spirit. Ang espiritu sa kamatuoran, listen to this, Spirit of truth, nga gikan sa amahan, kini siya magpamatuod may tungod kanako. There are two things. Number one, it is the helper gikan sa amahan nga ipadala dinhi kanato. Ang purpose niya is to witness, magpamatuod. So nasayod ta, ang kinabuhis Kristohano is magpabilin gyud ni Kristo. Si Kristo gyud ang spotlight sa tong kinabuhi. Siya gyud atong kahayag. Kaya nga naman, gibutang dinhi, He will bear witness of me. Me, here's Christ. So ayaw ni kalimti. Remember, ang amahan mo'y gadala na to sa tila ni Kristo ug ang balang espiritu sa mo'y mutabang na to para si Kristo atong mahatag sa uban. Mo nang witness. So kung ato yung pamalandungan atong espirituhanong kinabuhi, mo ni importante kayo nga masuda tong attention na ni nga mo focus gyud ta sa saktong direction. Pinaagi sa object sa tong pagtuo nga mao si Kristo. Kay tungod sa balang espiritu nga mo'y nagsuwat sa Hebrews, in Hebrews 12:1-2, let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Fixing, stationary, diya imong mata ni Kristo. So what is mean here? We need to understand, our life is all about Christ because of the Holy Spirit. Did you ka pwede nga magpuyo nga way labot si Kristo? That's the reason you have the Holy Spirit, because the Holy Spirit is teach you to witness about Christ or to witness Christ. That is why kung mao man na ang katuyuan, mao ni nga ang atong pagtuo, ang espiritu sa maghatag og tinguha nga muila sa otoridad nga mao si Kristo. So, ang espiritu is may muhatag itong kaalam nga mausab ta para di na ta makundina sa atong pagkamakasala. Man ang espiritu mismo mo'y mo testify nga di ka masilutan sa imong sala. O ang espiritu sad nga diya ta mosalig para atong kinabuhi mo focus diya ni Kristo. Ang espiritu may muhatag na tog kusog para magpadayon atong responsibilities sa pagsunod o pagpangalagad ni Kristo. Ang Holy Spirit
may muhatag natog kusog nga musunod diha og mangita gyud gahom or kusog para siya mahimaya. Mao ang Dios. Mana siya nga ang Espiritu is mao ato ang Dios, o ang Espiritu may maghatag nato kagawasan. Muna nga as believers, we have the Holy Spirit. Para maka-focus ta sa Holy Spirit, do not focus to yourself. Para makasimba ta sa tumbuhing nga Dios, pinagi sa Holy Spirit, ayaw i-focus imong kaugalingon. Kung unsa man imong giagian karon, unsa man imong mga as believer imong na ginahuna karon, do not focus, ayaw focus imong kaugalingon. Ay tanawon kaugalingon, adto tan-aw ni Kristo. Og pag hinulsol sa imong sala, og pangayo gyud sa Ginoo nga ibag-o imuhang hunahuna nga mo focus lamang ka ni Kristo para makasimba ta. Amen? Mo nang ikaw gako nata dinhi tungod sa balang espiritu. Amen? Mo nang makasimba ta sa Ginoo. Mo nang mamarugta og atong pingon atong mata ug moampo ta. Ug atong pangayon sa Ginoo, Lord, tangtangan ni Lord nga di na ko mo focus kung unsa man akong ginauna, Lord. Di na ko mo focus, Lord, sa akong trabaho, di na ko mo focus karon, Lord, sa mga problem. Kung asa man karon, Lord, di na ko mo focus, Ginoo God, sa unsa man akong kawadon. Di na ko mo focus sa akong kaugalingon, Ginoo. Kundi mo focus lamang ko diya kanimo, Lord. Busa amahan, nagampo ko, Lord. Lord, nga kami ang matagusan na mo, Lord. Pakalimta mi sa mong kaugalingon, O God. Let it be, Lord, we can worship you in spirit and in truth, O Lord. Nagampo mi, Lord. Nagampo ko, Lord. Nga, Lord, that we can sing to you, O God. From the top of our voice, O God, Lord, with all our hearts and mind, O God, help us to focus on Christ who seated on the throne, O God. That is why even ang pag-awit, Lord, is to bear witness that you are in us, O Lord, the God, Holy Spirit. So thank you, Father. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Among gidasig ang matag usa kanato nga ato ang simbahon, ang ato ang Ginoo nga puno sa grasya ug puno sa gugma. Amen. Ikaw ay laing mahimayaong Diyos. Kinsay naguyo sa kalibutan, tanang binuhat, katingalaan. Ikaw ay laing mahimayaong Diyos. Grasya ug gugma mo, kahigulungan yun. Giluwas mo ako, ipasan akong cross. Ibayaran mo ang kagawasan ko. Isasawito ko ang kaayo mo. Kinsay naghatag na kong kalinaw, ikagidawa, di na maulaw. Ikaw ay laing mahimayaong Diyos. Kinsay naghari sa kanasuran, iyang himaya, di masalitan. Ikaw ay
Hallelujah. We praise you, Lord. Daigon ka namo, O Diyos Amahan, Anak ug Espiritu. Daigon ang ngalan ni Jesus, daigon na tuwang manunubos. Daigon ang ngalan ni Jesus, daigon na tuwang manunubos. Daigon ang ngalan ni Jesus, daigon na tuwang manunubos. Daigon ang ngalan ni Jesus, daigon, 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 kasya ug gugma mo. Kahibulungan yun, giluwas mo ako, ipasan ako ko, ibayan mo ang kadawasan ko. Isusawito ko ang kaayo mo. Amen, O God. As we gather, come and teach us. Spirit, come and speak today. You delight to lead and guide us. It's your word that lights the way. So come, awaken our hearts, illumine our minds, magnify Jesus Christ. Come, renewing our faith, changing our lives with your words of life. Let the truth sink deep within us. Let the foolish learn your ways. We are often prone to wander as we hear leaving chains. So come, awaken our hearts, illumine our minds, magnify Jesus Christ. Come, renewing our faith, changing our lives with your words of life. We need to see you, we need to hear you, we want to know you, word of life. We need to see you, we need to hear you, we want to know you, word of life. We need to see you, we need to hear you, we want to know you, word of life. We need to see you, we need to hear you, we want to know you, word of life. So come, awaken our hearts, illumine our minds, magnify Jesus Christ.
renewing our faith, changing our lives with your words of life. Lord. Amen, O God. Indeed, Lord, imong pulong matuod, O God. Imong pulong kinabuhi ug buhi. Imong pulong mo'y nakahatag kanamog sa labutan sa kagawasan ug kaluwasan, Ginoo. Salamat sa balang espiritu nga mo'y nidanag sa matagtag sa tagsa kanamong kasing-kasing. And with that, Lord, we give you glory, honor, praises, and thanksgiving through your Son, Jesus Christ. Akong basahon sa Hebreo 4, versikulo 12 to 13. Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug naghunahuna sa kasing-kasing sa tawo. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Amen and amen, O God. Salamat, salamat, Ginoo, sa imong pulong, God. Nakita kong gahong kanimo lang Kristo, mga makasasala, kasing-kasing iba ko. Silot kong tanan, iyang gibayran, kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Ang kaluwasan ko sa grasya mo, o ako nahimluan sa dugo sa Kordero. Silot kong tanan, iyang ibayran, kahugaw sa kong sala, iyang ihugasan. Akong pagbaro diha sa trono mo, Jesus, dayon ko ikaw, kay ako gihigpit mo. Silot kong tanan, iyang ibayran, kahugaw sa kong sala, iyang ihugasan. Silot kong tanan, silot kong tanan, iyang ibayran, kahugaw sa kong sala, iyang ihugasan. O kay kung siya nga
hilot kong tanan. Sinot kong tanan, iyang gibayran, kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Amen, amen, oh God. Thank you, Jesus. Lord. Christ alone will I glory, though I could pride myself in titles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, Kristo lang isali ko. Makatlagan kong himaya sa gahong sa krus, o sa kadaugan ako magpaingon. Ang gusto ko, ang paglaong ko, ang Kristo lang isali ko. Makatlagan kong himaya sa gahong sa krus, o sa Kristo lang isali ko. Ang paglaong ko
kusog ko, paglaom ko, si Kristo lang. Amen, amen, O God. We thank you, Jesus, for the cross. We thank you, God, because you are righteous, perfect, and true, Lord. May hapon sa tanan, aduna ba kitay bag-o nga nakari sa tong simbahan? Ato ang welcome ang atong matagusa with the love of our Lord Jesus. The Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me, that He that in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty, great and mighty, great and mighty in me. Amen. Yun na, mga 13 below daw, ato daw squad, Sunday school, 13 below. 13 below. Sunday school. Obviously, dengan so ni. Nailalagan chippy dito. Sa Sunday school. Praise the Lord. Panglingkod mas tubangan. Kaya ang nasluyo, di pa naborn na, wapa na naborn again. Tubangan, tubangan. Hey, praise and worship, tubangan. Praise and worship, tubangan. Inahan kayo paluyo mo. Balhin ko ng palpit yung luyo. No? Pagtanang luyo, matubangan. So, praise the Lord. So, atong dulo sa ABI, every Tuesday, lesson 4 na ta karon Tuesday. Probably, announce na ko ang kuha niya, ang atong kanang OT 102. Tentative na, February. Kanang concert niya. Prayer meeting every Thursday at 6 p.m. Nata series Book of Romans. Nya gahapon is our congregational prayer and fasting. So madasig ko every second Saturday. So magampo ta nga maka-join mo sa kana nga prayer and fasting. And then at our baptism or baby dedication, doula lang si Ate Jen about ani kung magpalista mo, magpa-baby dedicate mo sa Lord. Kay kung anon pa mo orientation siya siya o song offering. Kung gilid mo sa Ginoo nga mukanta mo, pwede rasad mo song offering. Po pa ikuan sana tawag ni ito nga screen. So kailangan kuan lang. So yung modasig ko na day couples conference this coming September. I-update lang any even unbeliever nga basta couples. Kung couples daw dapat couples mi madto. Di daw kanang gingnan ko kay it's a man both man. So we cannot relate man pud kung ikaw po sa. So couples conference or ministry bina siya nga buhaton sa main
sa main day. Mudasig ko mo join tanaw. Pag-invite sa mo yung silingan. Basin makakuha na sa mga ng couples. So, ano pa ba yung line? Ano? So, praise the Lord. Wala ko ka-bliss yung Bible sa Ephesians chapter 1, verse 15 to 23. Then, we are in the series and in book of Ephesians. Then, akong gikuan, actually, di ba, gitaytulan mo kanila Sunday, Prayer for Divine Illumination, Part 1, which is pagampo alang sambalanong paglamdag, which is ako ning himuon siyang team sa passage. Katong per point ako, mo himuon akong title. So, mo na siya ang team, kay mo ni ang main team, good, Divine Illumination, ang Prayer of Divine Illumination, but mo na, ang title ako ni Kuya Dini is karon is Ask for Insights. Mangayo og paglamdag. Inamin tupad, pangayo og paglamdag. So, mo na siya ang atong pangulo karon sa ato ang title, which is nagtuanta sa verses 17 to 18. Dalang kutob. So actually, akong anak nga lalaki, si Johnny, like one time, na may flashlight. Kisa may kailang flashlight. Masugunan mo kailang flashlight. Kailang flashlight. So one time, akong anak nga si Johnny, nanguha mo flashlight. Nakoy flashlight. Uwam siya. Tuhayag kong dako. Siya, Daddy, I want to well, study ko nga. Unsa man nimo? Wala, nakuno siya pangitaon. Iko hayag man. So, kibaw ka bata, di gimundang. So, akong gihatag. So, sa akong paghatag na ko niya, siya, ga-flashlight siya. Bisag hayag nga dako. Gipoint niya, wako kibaw, na siya gipangita o gipoint-point sa duwaan. Basta gi-flashlightan lang yun niya. So, nagtanaw ko niya, nag-observe, unsa yung gihimo, and then suddenly, nagkatawa ko, nga nung nag-flashlight siya sa mga hayag mang dako, adlaw man. So, nangutan ako niya, nga nung imo man ang flashlight. So, nga gamiton man na sa kangit-ngit. So, ambi na siya kay waste kay battery, kung maburnout niya karong gabi, di na ito magamit noon. So, mo na nga, maybe, wa siya kibawon sa paggamit, pero ako siyang gitudluan. Nga, ang gamit ani sa kangit-ngit ra. So, para di ma-waste. So, because it's a daylight, di na kanang nilang kahayag. Amen? So, mga na siya, as a Christians, we need to understand na atay kahayag sud na to. Pero ang kahayag sa sud na to, di takibawon sa paggamit. Mangita taglaing kahayag. Actually. So, unsay pasabot ako, meaning, kung believer jud ka, nakay balang espiritu inside of you. Mo na nga, kadaghanan na to, bisag nanatas kahayag inside na to, pero kadaghanan to, di ka po ta kasabot sa pulong sa Ginoo sa diyang mubasa ta. Kadaghanan to, murason ta nga di ko kasabot. Kay tawagan ni nga, kay wa ko'y masabtan. Remember, you have the light inside of you. Ang imo yung pangayoon is mangayo jud kag pagampo o paglamdag nga pasabton ka. So, mao ni nga usa ka butang lang nga mahug na lagrason sa mangingog Kristohanon nga di sila kasabot sa pulong sa Ginoo. Remember, na kay kahayag pero di lang nimo ganahang gustong gamiton. Maybe naiuban kay bawo mo gamit or naiuban di gyud kay bawo mo gamit. Naiuban nanang kahayag di lang gamiton kay ngano man magtinapulan lang. Di ba? Nga naman na. So, mo na siya nga, we need to understand as believers, the Holy Spirit nga naa sa sud nimo mo na maghatag og paglamdag sa pagpanabot nato sa balaang pulong. Kay siya may mohatag og lamdag o maghatag og pagpanabot sa pamaagis Ginoo. No wonder dugay na nga Kristohanon dagan na kistanan ang kinabuhi wa gyud mausab or even ang ways gapon pamaagi gapos kalibutan kay ngano man ang scapegoat wa ko kasabot sa pamaagis Ginoo. Kay kadaghanan dili manggod mamalandong ug dili mangayo sa Ginoo. So mao ni siya karong hapuna nga atong tukion nga ang pag-ampo ni Paul sa Ephesians nga ang taga-Efeso nga mangayo unta og wisdom and revelation and enlightenment gikan sa Dios. Kinahanglan nilang balang espiritu. So mo ni nga usa ka butang nga atong tukion isip Kristohanon nga ikaw ug ako masayod ta nga natatay kahayag sa suod nato.
kung Kristohanon jud ka. So mo ni sa pangayo og pagpanabot. Mo na akong title, mo na insights or panglabdag de illumination man ni. So mo ni akong title, pangayo og pagpanabot. Ingnan mi tupad, pangayo og pagpanabot. So mo ni atong team is pagampo alang sa balaanong paglamdag. So mo ni ang team gyud, mo ni ang flow nga subject team sa kaning nga passage verse 15 to 23. But verse 15 as 17 to 18a, mao ni siya ang title, pangayo og pagpanabot. Mao ni siya ang iyang subject sa dinhi. So someone has said there are tulo ka steps sa kinabuhi sa diha sa Ginoo. Number 1 is dapat makaplagan nimo ang manluluwas. Number 2 is dapat makatunan nimo ang kamatuoran mahitungod sa kaluwasan. Og ikatulo sad is dapat ma-experience nimo ang kaluwasan nga which is naangkon nimo pinaagi diha ni Kristo. Og tungod kay naangkon nimo diha ni Kristo, dapat na kay tinguha nga makat-on sa iyang pamaagi pinaagi sa pagtuon sa Biblia. Mao ni karong hapuna is atong tukion unsaon man nato pagpangayo og pagpanabot. So dinhi sa passage atong tukion kay mao man gihatag ni Pablo para ikaw ug ako makat-on usab. So mamarugta akong basahon ang bersikulo 15, Ephesians 1, palihog kong open yung Bible, and I want you to read your Bible. Okay, if you do not read it, mo listen na mo, di po ni mo sink in sa iyong heart. Sama sa itong gikanta ganyan nga, let this truth sink within me. Word of life. So verse 15. Tungod niini sa akong pagkadungog, mahitungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus o sa inyong gugma alang sa tanang mga balaan, wala ako muundang sa pagpasalamat tungod kaninyo o naglakip kaninyo sa akong mga pagampo, nga unta ang Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang mahimayaong Amahan maghatag kaninyo sa espiritu sa kaalam o sa pagpadayag diha sa kahibalo mahitungod kaniya. Ingon nga gilamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang paglaom diha sa iyang pagtawag kanyo, kung unsa ang mga bahandi excuse me, sa iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan. O kung unsa ang dili matsukod nga gidak-on sa iyang gahom nganhi kanako nga nagtuo sumala sa buhat sa iyang dakong gahom, kining gahuma mao ang iyang gipalihok diha kang Kristo sa dihang gibanhaw niya siya gikan sa mga patay o sa paglingkod kaniya diha sa iyang tuo didto sa mga kalangitnong dapit labaw sa tanang pagmando o kagamhanan o gahom o kagaginuhuan ug labaw sa tanang ngalan nga ginganlan dili lamang niining kapanahunan karon kun dili niadtong maabot usab. Ug ang Dios nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom sa iyang mga tiil ug naghimo kaniyag nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa simbahan nga mao ang iyang lawas ang gikahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang diha sa tanan. Magampo kita among langit ng Amahan. Lord, salamat, Lord. Lord, salamat kay sa grasya, O God. Lord, nga mong nadawat. Salamat, Lord, nga libre ra ang kaluwasan, Amahan. Lord, nga ang silot imo ng gibayran, Lord. Manang, Lord, himua, nga kani nga kamatuuran, nga mong giawit, Lord. Di lang yuta nilad kuto ba sa nahuna, kundi, Lord, mo apekto gyud unta sa mong pagkinabuhi isip Kristohano, Amahan. Ug mao gyud ni ang motivation namo, Lord, nga mo nila hutay, nga mo padayon, O God, bisan Lord sa unsa pang mga Lord circumstansya sa mong kinabuhi, Amahan. Ug nasayod mi, Lord, ikaw ang Dios nga matinud-anon. Lord, kada adlaw, Lord, nga nisubang ang adlaw, Lord, nga wa mo usab gyud kung asa man siya musubang. Ingana sad ka, Lord, Ginoo God, nga unchanging God, di jud ka mausab nga Dios, O God. Bisan kami, Lord, nga mapakyason, pero Lord, imong grasya, magpahinumdum ka namo nga maghinulsol kami sa among mga sala. Busama ni mayaay mong ngalan, Lord. Lord, your word is truth, O God. Your word is living, Lord. Buhi imong pulong. Musamahan, himua, Lord, makapenetrate sa matag usa dinhi ka namo, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Lingkod ta, palihog. So makita na to ang teksto, nagpadayag yun nga sa importante nga kamatuoran mahitungod sa pag-ampo. Importante king pag-ampo.
nga ang pag-ampo para gyud makahibalo ta og naatay pagpanabot sa atong pagka-Kristohanon ug labaw sa atong kaluwasan. Ug nangilanglan gyud tag espiritu nga moy mutabang nato nga makasabot gyud ta sa unsa kanindot ang Dios ug unsa kagamhanan ug kadako ang Dios. Ug nangilanglan gyud ta nga ato sa ni ang espiritu para makita nato nga si Kristo is supreme. Og pinaagi ni Kristo, dato ta tungod sa Ebanghelyo. Muna, in verses 3 to 14, di ba nilisod i-follow because si Pablo, iyang gipakita gyud ang praise. So, 3 to 14 is kuano gyud about sa pagdaig sa panalangin nga atong naangko atong pagkapinili, adoption, forgiveness, redemption, og ato ang pag-seal sa Holy Spirit. Og ang 15 to 23 is about 23 about sa pag-ampo, which is kanunay gyud ni uban gyud sa pagdaig og pagampo. Di ni sila mabuwag. Amen? Kanina before ta nagdaig nagampo ta. Pag human tog daig nagampo gyapon ta. Amen? So makita na to nga uban gyud ni sila. So ang first section which is 3 to 14, ako limbalik ko magsultay. Pagsulti la morning espirituhanong o eternal nga panalangin tungod sa tong kaluwasan. O ang pag-ampo nga gihatag din ni Pablo is masabta na to ang panalangin gikan sa Ebanghelyo. Mao ni nga angay na to, mo nang ang pagdaig og pag-ampo kanunay gyuning gauban. Og mao gini ang fundamental interior sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Di ka mabuhi kung di ka modaig og moampo sa Ginoo. Imposible kinastanan. Isip magtotoo nga di ka modaig og moampo sa Ginoo. So, ang main idea ni is ang pag-ampo ni Paul nga malamdagan kita sa gahum sa balang espiritu para pinaagis ng pagtuo is masabta na to eternal ang walay katapusan nga panalangin diha ni Kristo. Mao nang si Pablo ni-express gyud siya papasalamaton siya sa Ginoo sa mga Ephesians believers nga sa iyang pag-ampo, nga dapat nga mutubo sila silang paghibalo diha sa Ginoo. Og ma-aware sila nga unsay naangkon nila diha ni Kristo is naana nilang tanan. Mao na karon. Unsay naangkon nato diha ni Kristo, naana natong tanan. No wonder the Psalm 23, di ba, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Ginoo mao akong pastol ug walay nagkulang kanako. Amen. So, ing namin tupad, kung naanin mo si Kristo, naana ni mong tanan. So, unsa man ning tanan, pastor? Ang tanang panalangin sa langit nun. Ayaw gunahunas material blessing. Langit nun. Muna itong makita niya ang pag-ampo ni Paul. Nga makita ni mo, sa tanang pag-ampo sa simbahan ni Paul, it's not about material blessing. Kundi ligod mga espirituhanong panalangin. Magit pinakatinguha yun ni Paul. Para masabtan ta ni mo, tanan tong background. Kaning verse 17 to 18, kay nagsuwat Pablo, naan ni mahitungod sa background sa Ephesians believers. We need to understand, ang Ephesians believers, nagsimba sila Diyos-Diyos, nga ginganlag Artemis. They have pagan religions. O kung tan-awon ni mo sa Acts 19:17-20, naas sila'y practices og magic. Di ba? Mga magikiro ni sila, nagpractice gyud mga mananambal, laktod pagkasulti. So si Pablo, iyan ang gisuwat nga kaninga letter para sila ma-convince gayud nga ang Ginoo nga ilang gisimba di na kinahanglan mga ritual. Mga tawag ni magic para makaabgo sila og kahibalo. Kay sa ilang daang pagtulunan is naaman sila rites, mga ritual para masabta nila ang pamaagi sa ilang Diyos. So na sila mga tawagan ni mga procedure unsa pay angay buhaton nila para makunsad, para masabtan ug makasabot sila sa ilang Dios ug maangkon nila ang espiritu. The way they serve silang mga Diyos is makita na to nga kani sila is gabi ilang kaning tulumanon. Muna ningon si Paul, di na mo nang lanana. Kay ngano man kay pinaagi sa balang espiritu, dapat makonvince mo nga makasabot gyud mo ug makailag gyud mo sa Ginoo. Ug makapdaygan gyud mo sa
milagros ay himaya sa Ginoo. So we need to understand ang background sa Ephesians nalilay syncretic. Kiba mo sa syncretic? Gimix ang mga reliyon. So the same masad nato dagang yung tuluman nun usa ka maabot sa altar. Dagang kayong pabuhaton para lang makiginabi ka sa Diyos. But si Pablo gipaklaro niya dinhi nga only the work of the Holy Spirit nga makonvince ka nga makakita ka kaning himaya sa Dios og diha sa imong kalag makaplagan gayud ang gahom sa Dios. So mo na ang buhat sa espiritu is mao gina ang pagpadayag kung kinsa ang Dios. Pagpadayag sa kanindot sa ebanghelyo. Wala ka ritual buhaton. Amen? So mao ni siya ang pagampo ni Paul. Nga ilang pagampo is di na kinahanglan yun og mga practice. Di na kinahanglan og mga magic, kundi mo salig ba sila og ilang pagsalig mo resulta og holy living. Mao ni ang kuan ni Paul. So mao ni ang point, mao ni sa akong title is pangayo og paglamdag, mao ba niya akong Cebuano? Sino ko Cebuano? Pagpanabot, pangayo og pagpanabot. Daday. So ningon si Paul dinhi, so anita sa pagampo ni Paul. Nigamit siya tulo ka praise or pulong sa nga idea sa sa illumination. Number 1, spirit of wisdom. Number 2, spirit of revelation. And number 3, having the eyes of your heart enlightened. Nga naa makabaton og mata imong kasing-kasing nga makakita gayos kahayag. Verse 18. So ato nito kan kayo naman doctrinally. Nisulti si Pablo nga yung kasing-kasing na ay mata. Ningon si Pablo ni nga si Pablo nangayo gyud siya sa Ginoo nga tagaan ang mga Ephesians believer og espirituhanong mata para makita sila kinsa ang Ginoo ug unsay nahimo sa Ginoo kanila. So we need to understand na mata atong heart di na literal but metaphor. Unsay pasabot nga makakita tang atong kasing-kasing, makakita sa kanindot sa Dios o kanindot sa gospel. Kaya ang kasing-kasing may mo dictate kung unsay gusto na to. Ang kasing-kasing mo dictate nga way lami ang Ginoo. Ang kasing-kasing mo dictate nga kapoy ampo, kapoy ibasa. Even though kibaw na ta nga mao na ato ang buhaton nga Kristohano na ta. Mo na ningon si Paul, ablihan atong mga mata sa kasing-kasing. Kay once ang kasing-kasing makasabot, actually, mo desire ragyud ta kung kinsa ang Dios. Amen? Magtinguha ragyud ta. So, but ang question karon is, askin sa man ang source. Asa man ta mangayo aning pagpanabot. So, point 1 ako is know the source. Ilailaha ang tinubdan. Dingon siya dinhi sa verse 17. Nga unta ang Dios sa atong Ginoong Hesukristo nga mahimayaong amahan. Dala sa takutob. Nga unta, sa English pa, that is a conjunction word. Or in other words, in order that. So, for this reason, tungod niini sa akong pagkadungog, may tungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus o sa inyong gugma alang sa tanang mga balan. Wala ako muundang sa pagpasalamat tungod kaninyo o naglakip kaninyo sa akong mga pagampo. Og for this, kaning, muna, in order that, muna siyang that, which is purpose, result, statement. Ang purpose sa pagampo ni Paul sa mga Ephesians is nagtinguha siya nga ang mahanat sa Dios nga mahatag kanilang pagpanabot kung unsa gyud ang gabi nga resources ngilang naangkon diha ni Kristo. Mo ni pagampo ni Paul nga ang mga Kristohanon sa Ephesians is makasabot sila nga nananilatanan diha ni Christ. Nanatanan diha ni Kristo. Naangko na lang dapat makasabot sila, ma-fully comprehend nila. Kani nga gahom nga kani nga panalangin. So, si Pablo, naggayo siya asa nga gi-address that the God of our Lord Jesus Christ. So, si Paul, ningon si Paul, kibaw na mos kamatuoran. Pero ang giampo ni Paul, nga kanatang kamatuoran is ma-experience ninyo para, unsa man, ma-stir up inyong godly living. Para magpuyo mo sa Ebanghelyo. Para magpuyo mo nga Diyos nun. O kanang kamatuoran,
is na mao na makahaton yung intimate relationship sa Ginoo pinagis pagampo. Mao ni ang giampo ni Paul. So, ningon si Paul, yung pagampo is nga makibaw mo, masayod mo kung unsa kadako sa kasing-kasing sa Dios Amahan. Kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa Dios Amahan nga gugma, kaluoy, grasya, og mga bahandionon nga espirituhanon nga naa niya og atong naangkon. Mao na ang pagampo ni Paul nga diha sa Amahan, which is the love of the Father. Nga ang gugma sa Amahan, iya yung gibubo din kanato pinagi siyang bugtong anak nga mao si Hesukristo. Wa nay mas mulabaw pa sa gugma sa Amahan nga nasa langit. Mao ni nga kadaghanan sa mga Kristohanon karon kanunay na lang wa complain o grumble o mangitag material blessing o mangitag gugma gawa sa Ginoo nga wa gyud kakita kung unsa gyud gugma o grabe nga gugma sa Dios Amahan dinhi kanato. No wonder atong exchange, atong iilis ang Ginoo sa matag meetings nga atong atinan. Dali ra kita kahimog rason. Even though naka-schedule na, we try to tawagan ni manipulate ourselves because wa ta kakita sa gugma sa kasing-kasing sa tong Dios Amahan, which is the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. God is Elohim. Minga God, kung mogamit kay nagay God, Elohim, which is the creator, the ruler, He owns everything. Kung mingon ginag Lord gani sa Old Testament, which is Yahweh, it means personal name sa Ginoo. Relationship nimo sa Ginoo. No wonder if you observe the Old Testament, David always say God, if refer in general. But kung mo speak kay siya about Lord, nga iha personal, yang gamiton is Yahweh. If you observe si David, when he write Psalm. So because man siya, the Lord is my shepherd. Diba? Personal kaniya. Di ba siya yung the God is my shepherd? Because that is the personal name of God, Yahweh. It means na siya relasyon. So, morning God ini, God of our Lord Jesus Christ. So Lord Jesus Christ, which means the anointed one, the Son of the Father, the Father of glory. Look at your Bible. Sa Bisaya pa, sa Bisaya diha, mahimayaong amahan. Correct ba? Sa Bisaya, mahimayaong amahan or Father of glory sa English. So ang pag-ampo gi-address ni Paul sa God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. Kiba mo kaning Father of glory ug mayaong amahan, dinhi lamang ni gigamit sa Ephesians. Wa na nilain makit-an nimo kaning Father of glory. So mo ni siya usa ka butang nga nganong gi-address man ni Paul Father of glory, mahimayaong amahan. So, gisuggest ni sa atua nga ang mga Ginoo, ang Kristohanon, ang Ginoo sa mga Christians is amahan sa himaya. It means nga kaning amahan nga mahimayong amahan is also amahan usab ni Hesukristo. Nga tanang himaya na bilong sa Dios Amahan. Wala gyud na bilong sa bisan kinsa. Og aron makapahimaya ta sa Dios Amahan, muagi ta ni Hesukristo. Kay ikaw gako di ta kahimaya sa Dios Amahan. The only thing mahimaya Dios Amahan is through Christ. Because He is I am the way, the truth, and the life. So siya mo'y ang maka-explain sa Dios Amahan si Jesus Christ ra. John 1:18. Siya ra gyud maka-explain. Mo na kung makaila mo sa Ginoo adto sa anak, ayaw sa inahan. Adto sa anak. Kaya kita ko bumper sticker, if you cannot find the son, go to the mother. Tricky kay ba? So, mani siya nga, which is iyahan na bilong ang himaya, which is the God of glory. Acts 7:2. Kaning Father of glory, diners Ephesians 1:17. The God of glory, Acts 7:2. And then, the Father of mercies, 2 Corinthians 1:3 and 1 Peter 1:3.
Father of our spirit, Hebrews 12:9, or Father of spirits. And the Father of lights, James 1:17. So, makita nito nga ang Ginoo, Amahan, Father of glory, God of glory, the same ra, which is atong Amahan is Ginoo. O mahimayaon siyang Amahan dinhi sa mga Kristohanon. He is the Father of lights, Father of mercies. Amahan siya sa kaluoy. Amahan siya sa kahayag. So, laktod pagkasulti, kung mao man na iyang attributes or name niya, He is the source of every spiritual blessing sa matag pagtotoo. Wa jud kay laing agtuon. Di na ka mo agtuglain pag unsa pang Diyos para moagi niya. Ang Diyos Amahan na niya ang tinubdan sa atong eternal blessing. That is why to Him be all the glory. Diba? So, look at the Bible. In English pa, the Father of glory. The, which is the definite article, the. Okay, because di siya Father. Because He is the only God, the Father. Amen? Wanay laing Father. Most of us, di kita ganahan kailayla sa atong Amahan, especially nga kanang lahi atong nadak-an nga Amahan or na-abuse sa Amahan or gibiyain ta sabta ang gospel. Ayaw siya equal sa imong earthly father. Kalayo ra kay atong earthly father sa God the Father. Amen? Yes, na ubang earthly father maayo man, buutan, pero pakyas gyapon ang Amahan. Kaya atong earthly nga father pakyas man siya, atong heavenly Father di gyud mapakyas. Amen? Mo na siya, the Bible says He is the Father of the fatherless. So we cannot understand, bago pa ko na Christian, kaya wapa ko kailas Ginoo, kaayos tanan, kinsa siya, di ko kasabot, ano na fatherless man. But the more I know who God is, diyan ako nasabtan, nga unsa siyang nindot, kaklasing Amahan. So He is the Father. No wonder, kaning mo comfort mga Father, di ba ang works of Father, protector, provider, helper, mo agak gyud, mo matuto gyud, mo tudlo gyud, puno sa grasya. So, long suffering nga Amahan. So, din na ito makita, Father of glory. So, kay aning siya, isip tao, even though adopted ka or anything, mangita jud ka sa imong tinudan na Amahan. Nakoy na-meet, kauban sa trabaho, akong gisiran, dini ko ni sink in jud more. Dako na siya, iyang imag yun, pagkailan na niya sa Ginoo siya, pangitaon ako kang Amahan. Ikaw will provided man ka, paman nagkuha kong mama, nindot man akong kahimtang, nga na mangita mo kasi yung papa. Wag na lang ko siya suod niya, nga wag ganahan siya makaila siyang Amahan. So mo na siya ba nga, ningunta na, nga siyo pamlandong, bitono ang tao, di gyud mabuhi, kung way Amahan. Mangita gyud siya. Even though he's feel free, gibiyaan na ba siya ha? Gibiyaan siyang mama gamay pa, wag siya kita. Iya ko nung gi-search pag-ayo sa, na ba Facebook ato? Or Friendster pa man siguro to? O bitaw, Facebook na. 2013, no? Facebook na. So, Facebook na nga, makita na to nga, iyang gipangita gyud niya, taxi driver yung father. Huwag nakig-meet yun niya. Nag-meet sila, pero ang iyang step brother, sister, di ganahan niya. So, kana lang even though nga ni ka na iya yung pangita, but God is the Father of fatherless. Amen? Yes, lahi man na itong natatouch ng man, but we have the God of the Father nga nas langit. Amen? Muna ganahan siya nga makaila si Paul prayer, ganahan ta, makaila ta sa kasing-kasing samahan. Nga wag yung gipugngan ang Amahan na to nga sa langit, iya yung gihatag yung bugtong anak para ikaw gako maluwas. Amen? Mo nang I hope nga naagi tay madaganan mo ning giampo ni Paul nga ang source sa atong pangayuan o kahibalo o kaalam adto lamang sa Father of glory. No wonder Moses in Mount Sinai, he asked God, show me your glory. Kung kasubay kabasa mo na in Exodus 33 ba na or 34, show me your glory. Actually,
kuan kinang usa kay naa sa glory. Mana nga sa mga butang gyud gabi gyud ang favor gihatag sa Ginoo ni Moses kay gipakita gyud si Moses sa himaya sa Ginoo. Even though ang Ginoo niingon nga walay mabuhi nga tawo nga makita sa Dios. So mo na nga ang himaya gyud importante sa amahan. Ang iyang himaya mo si Moses kabantay siya nga ang pinaka-importante gyud sa amahan himaya gyud niya. Iyang glory. So by calling God the glorious Father, nagsulti siya kanato nga ang Ginoo mo ay source of glory and power. Ug tungod ani, mo nang si Pablo kumpiyansa kay siya mangayo gyud og gahom para sa taga-Ephesians believer. Because our God the Father is omnipotent, all-powerful, gamhanan katong amahan nga nasa langit, og perfectly capable muhatag yun siya tanang resources nga atong pangkinahanglanon sa espirituhanong bahin. Balisway di siya magkuwang nato. Ang ato ra gyud is mangayo ta niya. Ang ato ra gyud is musik og muas ra gyud niya pagpanabot kay siya ra gyud ang source gyud sa atong mga espirituhanong pagpahin nga pagpanabot sa atong panalangin. That is why ang appeal ni Paul gyud is nga ang mga magtutuo na may balang espiritu dapat ilang gamiton ang balang espiritu sa pagpangayo sa Dios Amahan. Dili tungod kay wala pala espiritu. Di ba? Verse 13-14, gisilyuhan na tagol spirit. So gamiton ta na nga possession nga gigdatag nato para maka-communicate ta sa Dios Amahan. But most of us di gyud ta ganahan gyud mangita og amahan nato nga nasa langit. We always try to be busy. We always try we always use that word busy. I hope ka lang busy before Christ. After death na ta. Matay na banhaw na sa Kristo. Yes, na legitimate busy, but remember 24 hours a day. Tudloan ta mo. Matug tag 8 hours, na 16 hours. Mukaon ka, maligo ka, butang tanag 4 hours. Pila ni bilin? Nakay 12 hours. Mutrabaho kag 8 hours to 10 hours. Nakay 2 hours. Sa 2 hours nagunsa man ka, nag-Facebook. More than white time. Ayaw ilara yung kagulyon. Kung Kristohanon ka, ayaw ilara yung kagulyon nga, wakay time. You're being trapped sa imong self, sa imong pagkamakasala. And you have the Holy Spirit. Actually. Wala nangyayo ginugtaas nga time. Ang pangayos ginos quality nga time. So, mo na nga, ningon si Paul, is nanak kay balang espiritu, dapat imo nang gamiton, nga mangayo kag pagpanabot, nga lawom nga pagpanabot, nga kahibalo, o pagpadayag, para makasabot ka o makaila ka kinsa ang Diyos. Kaya a lot of Christian na, pero ang Diyos gyapon nailhan, kato gyapon sa una, nga bitbiton ra gyapon, nga nas altar, nga nagpabilin, nga naitiil di kalakaw, na ilong di kaginhawa, na ibaba di kasulti, na mata di kita, na dunggan di kadungog. Manang no wonder, di kita mangayo o muduol sa Ginoo. Kaya nga naman, atong mindset, maura mangyapon ni nga na nga Diyos, atong na, kuha niya po, wa ma-renew atong mind. So, ang Diyos amahan na to, nga puno sa himaya, is nabilong niya ang tanan natong pagpanabot. Siya lamang. So, remember, sa pag-ampo na to sa atong Diyos amahan, wa ka nag-ampo nga gamay nga Diyos. Kanang ibutang sa pitaka, kanang imo bang ikwintas, ug wasa ka nag-ampo nga huyang nga Dios. Nag-ampo ka nga gamhanan nga Dios. Amen? Our Dios is almighty. Ug tungod na almighty siya, He is glorious Father. Puno siya sa himaya. He is intimate. He is gracious siya makatawhan. He is a good Father.
He is majestic, transcendence, and power. That is why in Paul's letter in 2 Corinthians, makita nato ang himaya sa Dios mo'y mudanag ka nato sa kahayag para makasabuta sa gospel. You go to 2 Corinthians 4:6. Awa 2 Corinthians 4:6. Ningon si Paul din eh. Second Corinthians 4:6. Ningon si kay ang Dios nga nag-ingon, gikan sa kangitngit musidlak ang kahayag mao ang nagsidlak dinhi sa among mga kasing-kasing aron paghatag sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios diha sa naong ni Hesus Kristo. Mao ang nagsidlak dinhi sa among mga kasing-kasing aron paghatag sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios diha sa naong ni Hesus Kristo. So makita mo nga ang kahayag sa Ginoo nilamdag sa kangitngit og ni shine sa atong kasing-kasing para mohatag kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios. Asa man sa dagway ni Hesus Kristo. Muna ang gospel. Muna si Paul, kumpiyansa kayo siya, nga kung muyampo siya, nasayod siya kung kinsa iyang giampo or kinsa iyang gipangayo ag pagampo. Which is ang mahimayaong hamahan. Kay nga naman, mahimayaon siya, musulti lang siya, nahimugso ang kalibutan. Nisulti lang siya, nanay nito nga. Nisulti lamang siya, nidagag na ang kahayag. So remember, unsay first nga gihimos Ginoo? Light. Di ba? Kahayag. Let it be light. Let there be lights or light nga ni shine dayon directly dito sa tibok kaning kawanangan. So which is kanang kahayag na represent sa himaya sa Dios. O kanang nga himaya mao si Hesus Kristo. So the question is, do you know your Father nga nasa langit? The question is, do you see the glory of your Father nga nasa langit? O pang last pangutana, nangayo ba kag pagpanabot sa Dios Amahan sa langit nga nasa langit? Or nagampo ba ka sa imong Dios Amahan? We have a lot of question, we have a lot of kaning wonder kay bulungan sa atong Kristohanon. Number one, nganong sige ka kay bung? Number one, wa kay ampo-ampo, di ka mangayog pagpanabot. No wonder, many Christians, di gapon kibaw magkinabuhi unsaon pag kinabuhi Christians. Dugay na nga Kristohanon, di gapon kibaw unsaon pagsimba ang Ginoo. That is why, as pagpanabot. So, kay ang Diyos nga amahan nga nasa langit, siya mang tinubdan sa himaya o gahom, kay gamhanan man siya, mao na, ang ato yung panalangin is boundless yun atong resources. Walay bungbong. Og tungod ana, mao na siya unsa man ato ang pangayoon. Unsa man nga pagpanabot, mao ni siya kahibalo og pagpadayag. So mao na siya sa verse 17b. May give you to the spirit of wisdom and of revelation in the full knowledge of Him. So ang pag-ampo ni Pablo dinigyod is nga ang mga santos sa Efesos. Diba, ang santos, giset apart na ka for the purpose nga nakailaw nga pagpanabot kung kinsa ang Ginoo diha nga imong gituan. Nga nakailaw nga pagpanabot nga naka-intimate experience sa Dios Amahan. O mahitabo lamang na kung nakay kahibalo og kaalam kinsa ang Dios. The same as minyo ka. Kung wa kaila sa imong asawa or sa imong bana, wag yung may intimate relationship. Kaya kung wag yung mo nga nag-ila-ila gyud, na nagkadugay na mo, wag yun na gyud ang kanang mahimayaon nga pakigkuyog sa matag usa. Mo ni ang first request ni Paul, wisdom and revelation. Remember, wa siya moampo sa gift of the Holy Spirit presence. Unsa yang giampo? Is the spirit of wisdom and of revelation. It means espiritu sa kahibalo. Na ang espiritu ray makahatag ana nga kahibalo. Amen?
Because they receive already the Spirit. So, ang desire ni Paul is heavenly wisdom and heavenly revelation. Kaya nga naman, ang balang Espiritu lamang mo'y makahatag na to, ana. Di na makita mo bisag asang library. Bisag unsa nga scientist, bisag kinsa nga mathematician, nga imong pangutanon, di na nimo makaplagan sa kani nga mga heavenly wisdom. Mo ning ingon ni Paul, yung request, is pangayo mo sa Espiritu. Para makasabot mo kinsa ang Ginoo. Remember, God, the Spirit is Ginoo gyapon. God the Father, God the Son, God the Spirit. Equal ni silang duha. Di ni siya nga Espiritu, ubos ni siya. So, mo ni nga, the Holy Spirit, mo magpadayag na to. Mo na ang word nga revelation here is mo ni ang key to all knowledge. Yung one of the things that kadaghanan na to, di kita mangayo gyud. Okay, because we are focused of ourselves. Lord, tagay ko ani mga material things. If you understand what Paul asking, pag-ampo Paul, is about heavenly things. Kung saan mo maangkon lagi nimong kalibutan, may imperno ra kag maguba ra imong kinabuhi. One comedian nga negro, Dave Chappelle, kung kailaman na niya, gipangutana siya ni Oprah, nganong imo mang gi-decline ng $50 million nga offer sa imuhang as a comedy nga actor. Kiba mo si tubag niya? Kibaw siya mawa iyang kontrol. Kibaw siya kung iyang dawaton na kuno, iyang kinabuhi ma-destroy. Kaya na-amaze ang mga uban nganong iyang gi-decline ang kana nga offer. Sa una pa niya, mga 1990s pa ni, $50 million nga offer sa iyang being an actor, comedy actor. Yung example, look at Mariah Carey. Look at sa itong taas tingog, Whitney Houston. They destroy their life because of money. That's wisdom. Amen? That's wisdom. So si Paul, wala siya mo pray sa itong material things. Iyang i-praise heavenly wisdom. So, mo na nga, ang iyong i-press request yun, nga mga magtutuo, mugrog yun sa pagkahibalos Ginoo. Kaya, kani, di ni mahitabo kung wala yun ang balang Espiritu. Kaya, nagsabot si Paul, ang Espiritu lamang ang makahatag na to. Mo ning spirit of wisdom. In Colossians 1:9, mo niyang parallel. God may fill you with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. In all spiritual wisdom and understanding. Knowledge of His will. So, remember, the word spirit here is reference to believer's own spirit. Actually, daghang kayong translation because sa English manggod, capital S manggod siya. Spirit of wisdom, spirit of revelation, aning spirit ni Moses, ningon sila is the Holy Spirit, kay capital S man, but naka-incline ko din sa spirit na nasa tao na to nga gihatag na sa Ginoo. Mo ni siya spirit of wisdom. So, that is why nga di siya ingon nga Holy Spirit, kundi ang Espiritu mo'y muhatag og kahibalo og kaalam. Mo ni ang meaning dinhi pasabot dinhi ni Paul. So, that is why nga even though ang revelation na dinhi gipadayag dinhi is ang meaning is disclosure, giablihan. Mo ni nga kuan dinhi gibablihan nga gihatag sa Dios og ni Kristo og sa balang Espiritu. Mo nang resulta ani is likely nga ang Holy Spirit mo ni speak nila nga pasabot ni. So the word wisdom is the knowledge of God's will, kahibalo sa kabubuton sa Dios. So mo na laktod pagkasulti is ang katuyuan sa atong pagkaniluwas. Unsa may katuyuan sa atong pagkaniluwas? Nga maglakaw ta nga balaanon.
Mo ni siya walking worthily of the Lord. Nga angayan ta nga mo followers ni Jesus Christ. Mo ni ang katuyuan sa ato ang kaluwasan. Mo ning spirit of wisdom. So, ang wisdom sad kay balo is ang pagpanabot sad sa aktibidades sa Dios nga unsay ipabuhat niya dinhi kanato diha ni Kristo. Kasabot ka unsay mong pagkakristohanon. Kasabot ka nga nakay papel isip Christian dinhi sa simbahan. A lot of Christian is floating Christian because they do not understand what it means Christianity. They think religion lang yapon ang Christians. They think manira kog Sunday, ya after all man na. So wa sila kasabot ani nga kwan dapat kay because kaning wisdom is maghatag ning pagpanabot nimo kung unsay imong unsaon pag-follow ni Kristo, how to serve Christ. So mo na nga the mystery dinhi gipadayag naman pinaagi diha ni Kristo mo na ang kaning ihang recipient is naagyoy pagpanabot kung unsa gyud purpose nila nga naa sila nganong giluwas sila. So mo sa nang ikaw gako dapat nagyud tay kaalam nganong giluwas ka sa Ginoo. Na kay purpose. So kay one of the things lang yun, ang purpose yun is mutubo ta sa itong pagkahibay, pagkaila, kinsa ang Diyos. Muna aim. The reason we are facing struggle every day because we're not seeking that we grow to the knowledge of God. The reason that mapildi yapunta, mapukal yapunta because we're not asking God's insights. Lord, tagay kong pagpanabot ani. Ambis as a Christian, maglakaw na ka nga musunod ni Kristo, pero na Christian ka, sige ka po kag-atras ka, ay kuan man gud ang kinabuhi, ay kuan man gud. No puy ang unsay gisulti sa Bible. Kay sige matag rason nga ay kuan man gud kung kinabuhi man gud, mao ni mao na. Kundi musunod ta puy-an na to unsay gisulti sa Biblia. Mo na Ephesians 1:17 kay tungod ang work na to, ang Holy Spirit mo work man na to, kaning wisdom and revelation. Akong basahon sa Cebuano ni kaning espiritu sa kaalaw pagpadayag is mulid ni sa pagkahibalo, mahitungod ka niya. Knowledge of Him. Ang tinudunay nga kaalam is kibaw ka sa pundasyon nga nakay kahadlok sa Dios. Proverbs 1:7. Unsa maning fear of the Lord? The fear of the Lord dinhi siya kahadlok nga masilutan ka. Fear nga dreadful. Unsa ni nga kahadlok? Mahadlok ka nga ma-dishonor nimong Ginoo. Mahadlok ka nga tawagan ni mapauwawa nimo ang Ginoo. Mahadlok ka nga tawagan ni mo disobey sa Ginoo. One of the great usa ka illustration na ni our Father in heaven. So mo ni siya kung nakuhang illustration sa akong professor. Kung nay tulisan tiunan ko, pangayuan ko kwarta, mo na nga kahadlok, mo na dreadful, mo na akong ihatag dayon niya akong kwarta. Di ba? Mo na fear, nga dread. Pero kung akong amahan mo'y mangayo na akong kwarta, tungod na siya need, ako siyang tagaan. Kaya nga naman, I don't want to dishonor him. So what? Di na siya fear. Mo na fear man ko nga ma-dishonor siya, ako siyang tagaan, kaya na siya need. Amen? So, mo na siya ang difference sa fear of the Lord. So, mo na nga kaning knowledge of Him, mo lead ni mo sa pagkaibalo kinsa ang Dios, which is God ni, ang Him din ni dili Christ. So, nakaisaktong pagpanabot, tinudunay yung pagpanabot sa pagkabalaan sa Dios. So, kay ang pagkahibalo, nagdalanig, thorough knowledge. The idea is knowing something. Ang sa context is you know the Father who is in heaven. Mo ni siya ang context. More exactly and completely nga pag-ila sa Dios Amahan. There's a movie nga shock nga gi-present nila, the shock kanang payag ba? Gi-present lang Trinity, which is kaning blasphemy kayo or false gyud nga kuan nga ang Ginoo ko lang Dios Amahan wa may gender, pwede mababay, pwede malalaki.
Nganong mababay man, kay nako ni uban ko no, dili makarelit og amahan kay na-abuse sila sa father. So wrong understanding yun. Daghan king Christian na nanawa na. So man siya nga Christian ko ni pero gilid na ka sa false nga pamagi. So mo na silang reason nganong naay babay nga nganong ang Dios Amahan ilang gi-present nga babay. Kay dagang nakunod sa ilaha dagang issue nga dili mo dawat og amahan tungod kay nasla experience silang amahan. Di na mao. Ano mo may equal imong amahan nga earthly ug sa langit nung amahan nga makasasala ang mga earthly? Kalayo ra. So man siya wrong theology and wrong understanding. It leads to destruction. So man nga ang knowledge gyud ni, it speaks of an intimate, experiential and personal relationship. Mao ni ang pagkahibalo nato sa Dios Aman na kay personal relationship. As Warren Wiersbe said, ako i-quote, the believer must grow in his knowledge, to know knowledge of God, to know God personally in salvation, John 17:3. To know Him increasingly in sanctification, Philippians 3:10. To know Him perfectly is glorification, 1 Corinthians 13:9-12. Since we are made in the image of God, the better we know God, the better we know ourselves and each other. It is not enough to know God only as Savior. We must get to know Him as a Father, friend, guide, and the better we know Him, the more satisfying our spiritual lives will be. End of quote. So, di nila igo nga, ang kaila kasi mong Diyos Aman as Savior. Dapat makaila ka sa imong Ginoo, di lang Savior, kundi makaila ka as Amahan, higala, giya, o dapat kibaw, makaila ka nga siya, bagyo makahatag katagbawan sa imuhang kinabuhi. Dapat mo na ito, yampo mo na itong pangayon everyday. Lord, Amahan, himuha Lord nga matagbaw dyan sa imong presensya. So na yung ban mga tao, may kay wise kistanan, malamon kay sa Hebrew, sa Greek, nga unsa ang Bible, translation, interpretation, which is important na sa pag-study. But remember, ang pag-ampo ni Paul dinidili about sa mga tools sa pag-study. Kundi iyang pag-pray din is nagyutay wise and understanding nga espiritu nga ang Holy Spirit mo impart na to nga makailag yuta kinsa ang Dios Amahan. So, nganong kadaghanan sa mga Christian dili man wise og makasabot sa espiritu sa mga butang sa especially sa pulong sa Dios. Mo ni ang answer in verse 17. Kay wa ka mangayog pagpanabot. Wa ka mangayog kaalam. Wa ka mangayo og pagpadayag sa balang espiritu. Kanang atong pagbasa nga di ka kasabot scapegoat na pray hardly. Ayag undang hantud experience din ako, ayag undang even kaning study, ayag undang hantud di siya kan, di ba sa Genesis ato si Jacob nakigbugnos angel of God. Ingon siya, di ti kabuhian kundi di ko mo panalanginan. One of the things is picture of there is prayer. Mao na siya. You need to pray, you need to ask God nga tagaan kag pagpanabot. And we need to understand the true wisdom is naa ni Kristo. The true knowledge is naa ni Kristo. Colossians 1, 6-7, which is the wisdom and the treasures of God naa ni Christ. So, ang kahibalo kaalam nimo is madayag ni diha sa imong pagtuo diha ni sa Dios Amahan. And we need to understand the author of the Bible is God alone. Amen? So si Paul, niyangita gyud siya nga nagampo gyud siya nga ang mga magtutuo sa Ephesians is ilag yung pangitaon nung makaila sila sa Dios Amahan. Nga dapat malid gyud sa spirit-driven nga kahibalo. Espiritu nga mao gimutukmod nila nga makaila sila sa Dios Amahan. Not only intellectual knowledge, nga nag-experience nga knowledge kinsa ang Dios. So mo ni siya nga daghan sa mga Christian, they cannot understand what is right and wrong.
Kiba mo unsay wise or wisdom is makapili ka sa sakto or sa mas sakto pa. Choosing what is right to more right. So, why pildi? Di na ang wisdom is right or wrong. No. Wisdom from God is you chose right to more right. Unsa gyud sakto nga dalan? Sakto nini, but unsa gyud better gyud nga pamaagi? Mao nay wisdom. Kaya nga naman, nanam ka Holy Spirit. Ang Holy Spirit matudlo dik sayop nimo. Sakto gyud na pa mi. Di ba? So man na siya nga the ministry of the office of the work of the Spirit is magpadayag sa mga Kristiyanon kung unsay meaning sa tanang kamaturan, whether historical or prophetical. So that is why kung Christian ka, nakaibalang spirito. Inay tupad, kung Christian ka, listen to this. What you can excuse for ignorance? Kaya ang Holy Spirit, gitagaan na ka para mo reveal, magpadayag sa things of God. All you need to do is ask for insight. Mangayo jud kag panabot. Pangayo kag pagpanabot. Kaya remember, Christian life is about knowing God. John 17:3, eternal life is knowing Christ. Amen? So, Jesus nisulti sa Jesus Christ nga naghimog ministry para la siyang name pawa sila kasabot kinsa si Kristo. Matthew 7:23. I never knew you, depart from me. Paul writes, my goal is to know Him and the power of His resurrection. Philippians 3:10. John writes in 1 John 3:2, we know that when He appears, we will be like Him because we will see Him as He is. Remember, the Christian life is moving toward to Christ. Para makitaan na to, makaplagan na to sa Kristo. That's Christian life. Knowing Christ. That's the centrality of our Christianity. That's the purpose of the Holy Spirit. Nga atong spotlight mo stay focused on Christ. Nga siya atong spotlight. Siya ato ang kahayag nga mo focus kita ni Kristo. That is why the Christian life is about knowing God and making Him known to others. To know oneself is important. Kung makaila kasi mo kagulo, important kina. It's very, very important. But the greatest thing in all the world is to know God. Many people, ganahan yung makailas lang idol. Subayon yun ang Facebook, kung sa gikaon, asa puyo, tanan. Para lang yun makaila. Ang question, mahatod ba din mo sa langit? Kung kaila ka niya. Yung man mo siya kaila ni mo. Mo gasto gyud, mo labor, mo pliti, mo adto, kung unsa yung giadto, para mahibawaan lang yun. So unsa yung gi-idol nga mga artist, o unsa pa na yung giskuan. Pero narang Bible, laras tungod, di gyud ta makiglailas Ginoo. Nga dapat minungdanon ni. Kaya nga naman, kaya remember, magpuyo ta, uban sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Di ba? So, kaya kung kaila kas Ginoo, di jud ka matay. Ug wa di jud na malus imuhang kaluwasan. Kung kaila ka kisay mo kailang tawhana diha, di gyud na matud mo sa langit. Busay ilahang Ginoo. Nila Ginoo. Amen? Yes, mubasa tag Bible. Yes, mubasa tag mga great theology, devotional material. Maayo man na. Pero wala gyud makapuli in knowing God personally. When you read your Bible, know God. Ilailang Ginoo. Ikaw, nagilaila ba ka sa Ginoo every time you read the Bible? Ningon maka, Lord, pasabta ko. Pakita ako ni Kristo, Lord. Say pasabot ani. Or nakaila ba jud ka sa Ginoo? Or do you know about lang sa Ginoo? Kaya nga naman, ang difference nino, nga makaila ka Ginoo, mahitungod sa Ginoo, mo spend time ka permis Ginoo. Una, kung mingo ka Christian ka, yawa jud ka spend time sa Ginoo,
Di, sa una pa pastor, sa una pa yun, mga pila na katuigan, naka-spend time ko. There's something wrong, ana. Kaya musugot kag sa madi, mupuyo jud ka, o ganahan jud ka, makiglila-ilas, Ginoo. Muampo jud ka, makig-fellowship jud ka. Pastor, di mo, kibaw kay Samo, kaya mo, mangayo pa jud ka sa Ginoo. Gamahanan niya itong Ginoo. Kung basahan mo mong Bible, bisag katong panahon ni Jesus Christ, nga mingaw pa, wapay video kay samani, mugawas magay siya, kadlawng dako. Agto siya solitary place ug magampo. Nga pay daghang manok putog-tugaok. So I hope nga kaniuntang study na to is maka-encourage na to, because the important things nga atong mailahan gud is personal knowledge of Christ. Kay mao lang yun na makausab sa imong life. Muna ask wisdom and revelation nga mohatod sa pagkailas Ginoo. And lastly, ikaduhang request ni Paul, enlightenment. Verse 18a. So, unsa man ning enlightenment? Ingon nga gilamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing. So that you refers a believer, Ephesians. So that means purpose, result, statement. Ngayong mata sa kasing-kasing malamdagan. Sa Bisaya pa malamdagan? Gilamdagan. Gilamdagan. So makita nimo ang participle din gilamdagan. So the purpose ani is to ask wisdom, revelation, and knowledge for Him is para ang mata sa tong kasing-kasing malamdagan. So nay mata tong kasing-kasing. It's a metaphor here. Morning result nga ang mata sa itong kasing-kasing is makakita gyud nga unsa man makailas siya sa Ginoo. Lisod mo na dinhi makakakutob kay ngano man di na mudagan sa heart imong pagbati di gyapon Ginoo. Kung dinhi ra kutob pag ilay mo sa Ginoo imong tinguha di gyapon Ginoo. Mas kusgan biyang kasing-kasing kaysa truth. Ay kaysa nasa utok di sa truth. Kaysa nasa hunahuna. Dapat ang truth unta kung na-experience tong personally ang Dios Amahan ug ang Dios Anak is mausab din atong heart. Manan dapat mudagan sa tong heart, dapat ang mata sa tong heart is makakita gyud ug makakaplag gayud kinsa ang Dios. Amen. So, that is why Paul's request to God, to the Father, is nakaangkos like insight for the understanding of eternal blessings. MacArthur said nga about sa Church of Corinth, I quote this one. One cause of immaturity in the Church of Corinth was reliance on feelings above knowledge. Many believers were more interested in doing what felt right than in doing what God declared to be right. Instead of their emotions being controlled by God's truth, their emotions distorted their understanding of His truth. End of quote. So most of us, mapamagin akong gibati ko, emotion ako. Pero ang kamaturan, wa na puyi. Mo ng carnality. Mo ng even sa itong pagpangalagad, fleshly. Even atong pagporma din fleshly kayo, undanon kayo, wag yung impact. Di gyud makakitaan si Kristo, ang humility, ang affection diya ni Christ. Because emotion lamang. Really knowledge about who God is. Muna ang Church of Corinthians, gubot kayo. They are gifted church, but gubot kayo. Kay mas nitigbabaw man ang emotion, ang heart, nga puno kay stanans bakak, kaysa kamatuoran. Kay mao niya kung gusto buhaton. Kay mao man ni siya, yung man wa kay basa-basa, ang kamaturan wa. Ang question, imo nang gibuhat para madayag si Kristo, mao ba na imong tinguha? Or religiosity ra gyapon na? Kay whatever you do, di gyapon na kaluwas ato. Di manina, kay most of us matrap ta nga mindset kay mao gyud atong buhaton permi nga nagyud tay buhaton gyud sa atong kaluwasan. Pamalandungi gyud na naton permi. So having been enlightened, which is gilamdagan na ka. The word gilamdagan na ka is fully known. Klaro na kay tanan. In every detail sa kinsa ang Ginoo, gilamdagan na ka. Makasabot jud ka sa Dios. Kay ngano man, gilamdagan na ka.
Kaya ang word gilabdagan ini, in a tense is a perfect tense. Which means, having been enlightened in the past with continuing effect. So sa imong pag-born again, na nakay kahayag, kasabot na ka kinsa ang Ginoo. Mo nang dapat magpadayo na ang effect, ana. Mo ning gingon ni Paul dinhi, nga, so that you will be enlightened by yours. You have been enlightened in your heart. So heart is the seat of emotions, which is the control center. So sa to pa, if you are believer, your heart knows what is right. Your heart knows what is the truth. If you are believer, you neglect unsa ang lies. Mo nang si Paul, wa siya maampo dinhi nga tagaan sila bag-ong another spirit. Kundi niampo siya dinhi nga ang spirito nga naa nila mo'y magpaglihok nga mapadayag gayud ang unsa gyud ang pamaagi sa Dios. So mo nang know dinhi. Know is about gnosis, experiential nga pagkahibalo. Nga masabtan nimo ang aspeto sa kaluwasan. So, tinubukan sa Ephesians, i-emphasize ni Paul, nga ang kahayag is gipanag-iya nas mga magtotoo. Ang kahayag nato, nananato. Amen? Mato akong example, nga nananan mong kahayag. Nga ang author, which is the Bible, kibaw siya nga luwas na ning mga tawhana sa Ephesians. Nga, sag unsa pa ibuta sa yawa, matangtang ra na nila, kaya nga naman, nanang kahayag nila. Muna, hindi na ka mabuta pagbalik. Kung nabuta man ka, kay tinuyuan na nimo. Kaya nagpabuta-buta ka. Kaya ganahan ka, magpaindoyon sa unod. Muna siya, kung unsa may imong sitwasyon karon sa struggle nimo, imuha rin nang gialaw. Kaya as believer, di yun na may tabo nga magpadayon ka ana. Kinanan nimong balang spirito. Kaya mo na siya perfect tense. Nga ni-effect ka na ito, o padayon na yung effect hangtod karon. Kung wa man naka-effect nimo kay imo nang gituyuan. So mo na siya nga, we should not be deceived. Dapat kasabot gyud ta nga moampo gyud ta nga mangayo tag pagpanabot. So the impact of enlightenment is ingon gyud si Paul dinhi nga di na to ibaliwala gyud ang unsa atong nadawat diha sa Ginoo. Sa karong panahon na maglisod gyud kita ngit-ngit nga agyanan tungod sa solar. Awat tong dan hayag na kayo. Di ba? Ngita nimo tungod sa solar is bisan rural areas nagi kahayag. Amen? Kaya nagi suga na. Kiba mo sa panahon ni Paul, way suga. So makita nimo iyang passionate kayo enlightenment sa iyong heart. Kailangan torches o bonfires para dako kayong kahayag nga may tabo. Amen? So mo siya, kiba mo unsay normal nga kahayag sa panahon ni Paul? Gagmay ra kayong kahayag. Pero sa kanang gagmay kahayag, tungod sa ngit-ngit, mudanag yapon ng kayaga. Mao na, even though natas kangit-ngit, ang atong pagkamahay, kaning kahayag, diyas balang spirito, mudanag yun na. Bisag napatas kangit-ngit nagpuyo, di dyo ka ka-excuse kay nakos kangit-ngit. Kung na dyo kay balang spirito, mudanag yun ang kahayag nga nani mo. Ayaw na excuse. Nakay kahayag. Ug mao gina ang normal nimo nga kahayag. Sa unsa pa ka kangit-ngit nagpuyo dinis kalibutan. Mo na nga we need to understand ang pagampo nato gyud is dapat mahimo tang spotlight. Nga ang mata sa tong kasing-kasing is mudan-ag gyud ang bright morning star nga mao si Hesus Kristo. Dili mo ta ha? Kanang bright morning star si Hesus Kristo na. So, makita na to si Paul sa iyang pagampo, sa iyang mga letter, sa Ephesians, sa Philippians, o Colossians, sa person letter niya, huwag siya laing pagampo ngayang gusto sa mga katawhan sa simbahan. Di gyud material wealth, kundi spiritual wealth. Mo na hingadala, paningkamuti, iampo gyud ang mga espirituhanong bandi. Kaya nga naman, nananato tanang bandi kung nananimos Kristo.
Amen? Ang ato is mangayo gyud ta nga makita na to kung unsa gyud kanindot kani nga bandi para di na ta mangitag laing bandi. So, kay mao man ni ang tinguha ni Paul, dapat sa ta ang mga magtotoo magtinguha unta ani sa ilang relasyon sa Ginoo. O kani mga butanga, di ni siya mahimo sa walay balang espiritu. Kung nakay balang espiritu, mabuhat gyud nimo. Because ingmar gis pagpangayo. Mana nga ang kalibutan na mas lay pamaagi lang kaugalingon pinagi sa sala, pinagi sa hugaw o kanaliti, kasuko nga moy ni rule nila. But we need to understand as a believer, moy gi set ni Paul gyud is mangayo gyud tag knowledge sa Ginoo. Mga gyud ta nga ma-impact gyud tong mind atong heart on every detail sa tong life para makailag gyud ta kinsa ato ang Dios. Amen. Sumo na nga siya pangayos Ginoo. Lord, abli ang mata sa kong kasing-kasing, Lord. Be admit sa mong heart. Ayun na sige grason nga pastor, wa man gyud. No, hilaki. Kung kinahanglan ludhay, ludhi. Ludhi, hilaki. Lord, pasapay kaila ko nimo. Kusog kita mong unong, kusog kita mong lahutay sa mga butang nga kalibutanon, musakit yun ta, pero about sa pag-ampo, kaya ko na luwas, ko, no, hilaki, if you want to experience it, hilaki. Look at Moses, 40 days, 40 nights, atubang sa Ginoo. So, man dapat serious yung ka mangayo. So, man si Pablo nga nagampo sa mga spiritually blind, nga ngit-ngit ang ilang pagpanabot, Ephesians 4:18. Nga naglakaw-lakaw tuyok-tuyok sa kangit-ngit sa espirituhanon. O nagpahinumdum kanila sa Ephesians 5:8, you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. So, paglakaw, isip nga anak sa kahayag. Inaim tupad, paglakaw, isip anak sa kahayag. Mauna na yung posisyon. Kung naka espiritu, mauna na yung posisyon. Ayaw na paglakaw tong kaniadto nga nakakangit-ngit. Paglakaw sa kahayag, kaya nga makadanag ng kahayag diyan nimo kay nakay balang espiritu. Amen? That is why our team is pray for divine illumination. Ask God for insight or ask God sa pagpanabot. Know the source. Asa man, kailangan source, the Father of glory. Adto jud ta mangayo. Ikaduha, asking for the spirit of wisdom and revelation. Mangayo ka sa espiritu sa kahibalo o pagpadayag. Kaalam pagpadayag. And number 3 is mangita ka sa imuhang divine enlightenment. So nasayod tang kakaning tanan is mabuhat ni nato because we have the Holy Spirit. Ang pangutana na ba kay time? Ipanan ta mo 24 hours a day. Masiganahan mo mubo yung hours. Di ba? So I want to close in the story of Jesus and Nicodemus in John 3 verse 1 to 10. So you know the story. Gipailaylag yun diha ni John nga si Nicodemus is a pangulong pari. Mayroon kang pangulong pari sa Israel. He is a theologian. He knows the Bible well. Kibaw kay his Bible. Pero wa siya kasabot sa kaluwasan. So niingon siya Jesus Christ, magtutudlo. Wa may gikan, nasayod mga gikan kas Ginoo kay way makahimo ning milagruha kung dili gikan sa Ginoo. Kabanday mo? Kita siya nga si Kristo gikan sa Ginoo. Tungod sa may tubag Jesus Christ, walay makasud sa gingharian sa Dios, ay walay makakita sa gingharian sa Dios kung dili mataw pag-usab. Unsay tubag niya? Mas mataw pa day pagbalik ang dako, masud pa day pagbalik nga dako na sa iyang sa bakan sa inginahan. Sakto man yung question kay naman literal iyang pagsabot. Yeah, which is kanang gisurtay ni Jesus Christ, iyan ang gi-quote sa Ezekiel 35 verse 26 to 27. Nga mo ni teaching sa umaabot nga Mesiyas. So si Kristo, ningon na po siya, katong nataw sa unod, mataw sa unod, pero ang mataw sa espiritu usab. Diba? Pero si Nicodemus, wag yung idea. Mani siya. Knowledge without illumination. Intellectual knowledge without experience who God is.
especially pinagi siyang anak, di jud ka makabutan o di jud ka makabaton ng kaluwasan. Yes, kakita siyang Jesus Christ gikas Ginoo, pero wa siya kakita nga si Jesus Christ Ginoo. Dapat mutuo siya nga Mesiyas si Kristo. Kay diha lamang niya makaplagan ang kaluwasan. O diha lang to may make sense ang Old Testament ngayang gibasa isip Pharisee. Amen? So, I want you to close your eyes and bow down your head. Maybe some of you nagsigi tag-attend, pero wa pa jud ta na born again. Kaya wapag yapon tayo pagpanabot sa pulong. Maybe naiuban na to nga nangalagad ta, pero nakita na ko nga everyday wag yapon ka kakasabot, pinigbasa nimo di yapon ka kakasabot, or wag yapon ka moampo. Kaya wag jud ka mga experience nimo. Higala, sultihan ko ikaw basin wala pa ka ma-born again. Ang imong buhaton ron, mga ginulsol ka sa imong sala, imong dawaton nga makasasala ka, ug imong tuhuan nga si Kristo nagpakamatay sa imo dito sa cross para sa imong sala. O pangayua, Lord, pangayuas Ginoo nga, Lord, cause me to be born again. O katong niingon na, nga born again na ka, I hope you take it seriously. The greatest blessing is to know God, that we can access every minute and every second sa iyang presence. So, mo na nga, I hope natay time nga mangayo gayog pagpanabot sa pulong sa Dios nga ma-experience gyud nato ang Ginoo. Ayo pat di ta magpatrap sa tong kaugalingon nga pamilya tag way time kapoy. Laziness is sin. Pagatapulan isala na, especially sa tong pag-espirituhanon. Muna nahangyo ko higala. Ask for insights. Pangayo gyud sa pagpanabot sa Ginoo. I-labor on this. Kaya after all, kita may mabenepisyuhan, mga higala. Amahan mo nga nasa langit, salamat Lord sa mensahe nimo karon. Nag-ampo ko Lord. Nga imong word o God, dili mo void and null. Nga sama sa uwan Lord, nga maabot sa yuta, mo respond gyud Lord, nga matubo gyud ang mga tanom ug mamunga gyud Ginoo man. Musa Lord, ako lamang ni isalig kanimo, kani Lord, kaning mensahe o God. Ug nag-ampo ko Lord, nga ikaw mahimaya gyud o God. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. As we gather, come and teach us. Spirit, come and speak today. You delight to lead and guide us. It's your word that lights the way. So come, awaken our hearts, illumine our minds, magnify Jesus Christ. Come, renewing our faith, changing our lives with your words of life. Let the truth sink deep within us. Let
the foolish learn your ways. We are often prone to wander as we hear maybe we change. So come, awaken our hearts, illumine our minds, magnify Jesus Christ. Come, renewing our faith, changing our lives with your words of life. We need to see you, we need to hear you, we want to know you, word of life. We need to see you, we need to hear you, we want to know you, word of life. We need to see you, we need to hear you, we want to know you, word of life. We need to see you, we need to hear you, we want to know you, word of life. So come, Awaken our hearts, illumine our minds, magnify Jesus Christ. come, renewing our faith, changing our lives with your word